Mainit na balita. Ang na-audit lang nila ay hanggang sa 3.4 version. Yung naka-install po doon sa automated counting machines ay 3.5 version. Ibig sabihin po, yung naka-install sa mga automated counting machines ngayon na version 3.5 na may hashcode na 0438 ay hindi yun kasama sa mga na-audit ng Technical Evaluation Committee ng COMELEC. Kung totoo itong finding ko na ito, ibig sabihin po, yung nakatanim na software doon sa makina ay hindi na-audit at posible na merong nakatanim na daya po doon. Malaking balita mga kababayan, nakakabahala po. Kaka-check ko lang po yung kaka-upload ng COMELEC na source code review report. Hinanap ko po doon yung hashcode ng naka-install na software doon sa automated counting machines na nakita ko nung final testing and sealing day. Hinanap ko po doon, pero doon sa audit report, ang na-audit lang nila ay hanggang sa 3.4 version. Yung naka-install po doon sa automated counting machines ay 3.5 version. Kaya yung hashcode na nasa machine ay 0438. Yung 0438 na hashcode na yon starting ay wala sa mga hashcodes na nakalabas doon sa audit report ng source code na nilabas ng COMELEC. Ibig sabihin po, yung naka-install sa mga automated counting machines ngayon na version 3.5 na may hashcode na 0438 ay hindi yun kasama sa mga na-audit ng Technical Evaluation Committee ng COMELEC. I-check nyo po dito, ililink ko po dito sa comment section ng post na ito yung dokumento na yon para kayo po mismo ang makapag-study ng document na iyon. Napakalaking nervyos ko po ngayon dahil kung totoo itong finding ko na ito, ibig sabihin po, yung nakatanim na software doon sa makina ay hindi na-audit at posible na merong nakatanim na daya po doon. Kaya hindi ko po alam kung anong magiging consequence nito sa pagpapatuloy ng ating eleksyon. Chairman George Garcia, pagtuunan niyo po ito ng pansin, please. Ginagawa tayong tanga ng COMELEC. Sabi nito yung version 3.4 na may sariling hashcode na makikita sa source code review report ay pareho dun sa version 3.5 na may sarili ring hashcode na nakita nung final testing and sealing day doon sa lahat ng automated counting machine sa buong Pilipinas. Chairman George, kaya nga magkaiba yung version, ibig sabihin nagbago yung software. Kaya nga magkaiba yung hash, ibig sabihin nabago yung software. Yung hash ay yung unique identifier ng software. May baguhin ka lang konti doon sa software, kahit isang letra lang, totally magbabago yung hash. Kaya kapag iba yung hash na nasa makina at iba yung hash na nasa source code review, ibig sabihin, iba yung software na nasa makina. Since hindi na review yung software na nasa makina, hindi natin alam kung may nakatanim na daya doon. Attorney Glenn, nung nakaraang araw ay pinag-usapan natin yung complaint ni John Lee na kung saan nga ay na-calibrate na doon sa SD card or doon sa electoral return o election return ang mga kandidato ng mga alyansa. So, inulat natin yan, inaware natin ang ating mga kababayan, nag-viral yan, then inaware ko din ang ating mga kababayan nung sinabi mo na si John Lee ay hinahunting ng mga police or binigyan ng syokos. Thank you, thank you. Yeah, gustuhin ko man interviewin si John Lee. Alam ko na, medyo may pag-alinlangan sa puso niya ngayon, pero minabuti ko nang ikaw ang magpaliwanag. Ano na po ang update diyan sa complaint ni John Lee sa malaking dayaan sa atin sa Pilipinas? Unang-una, Ate Claire, balikan muna natin para ma-refresh ang ating mga kababayan dito sa story ni John Lee. So, no May 6, nagkaroon po ng final testing and sealing sa precinct number 240 in Barangay Santo Niño, Butuan City. So, si John Lee is the accredited poll watcher of Mayor Ching Plaza. Ang kandidato doon pagka-mayor ay si Mayor Ching Plaza, yung dating inappoint ni President Duterte as PISA Director General. Ang Philippine Economic Zone Authority. Director General siya dati dyan. Si President Duterte ang nag-up talaga sa kanya. So ngayon tumakbo siyang mayor ng Butuan City. So kasama sa kanyang linya dyan, yung mga kaibigan ko, nandyan si Pastor Tiwakin, and then ang kalaban naman ay si Lau Fortun. So si Ching Plaza ay may 9 na konsihal. Si Lau Fortun ay may 12 konsihal. So, kompleto yung Lau Fortun. So, eto na.
nung umaga ng May 6, pumunta si John Lee doon sa kanyang presinto na na-assign sa kanya. And then, ang binigay sa kanya ay test ballot number 9. Kasi po, mga kababayan, sa final testing and sealing, 10 test ballots ang iti-test nila. So, yung 10 test ballots na yan, i-distribute yan. So, sige, mag-shade kayo kung ano-anong i-shade nyo dyan ng mga kandidato. And then, titingnan natin sa resibo. So, ang sa kanya is test ballot number 9. So, ang binoto niya ay si Ching Plaza plus yung 9 councilors. Yeah. Nung lumabas yung resibo, tumugma naman ang resibo doon sa kanyang balota. Pero nung tiningnan nila yung election return doon sa screen, yung election return, yung resulta ng halalan, binalikan nila yung ballot number 9. Ang lumabas sa ballot number 9, sa halip na si Mayor Ching Plaza, si Ching Plaza for Mayor, at yung 9 councilors, ang lumabas ay si Lau Fortun, plus 12 councilors. So paano nangyari yon? 9 na councilor lang ang binoto niya, bakit naging 12? At kaalyado ng isang team. Kumbaga, 12-0. 13-0 ito. 13-0. 0 ang kalaban. Oo. So, napag-alaman ko na sa Butuan, it's been like that for 4 terms. 4 terms na yata na palaging 0 ang kalaban. From mayor all the way down to konsehal, which is statistically improbable. Yeah. Hindi pwedeng mangyari na lahat ng konsehal ng isang team mananalo, lahat ng konsehal ng isang team matatalo, and for 4 consecutive terms. Yes. Ito na ngayon, nakita nila doon sa election return. Ito yung resulta ng election. Na yung test ballot number 9, si Lau Fortun ang lumabas. Ang 12 councilors. Sa halip na, iyan yung complaint ni John Lee. Yan yung complaint niya sa COMELEC. Sa electoral board. So, ang lumabas, si Lau Fortun plus 12 councilors. Ang actual na binoto, si Ching Plaza plus 9 councilors ni Ching. Kumbaga, both street siya sa Plaza Team Plaza, bagong Butuan. Kasi yung kabila naman, 1 Butuan. Eto na. After nung test ballot number 9, binigyan uli siya ng isang test ballot number 10. Yung test ballot number 10. At sinabi ng electoral board, sige, iboto mo yung dalawa. Si Ching Plaza, tsaka si Lau Fortun. So, tinest nila. So, ang binoto niya, si Ching Plaza at si Lau Fortun, dalawa. I expected overvote yan. Tapos, kasi isa lang man ang iboboto mo for mayor. Tapos yung konsehal, yung 9 na konsehal ni Ching Plaza ang binoto niya. So, true enough, paglabas ng election return, ng resibo, nandyan sa kanyang complaint, sa kanyang salaysay, official na salaysay niya, pero yung bahan niya yan, mga kababayan, makikita nyo naman. Ang lumabas ay tugma naman sa kanyang balota. Si Ching Plaza at si Lau Fortun naging overvote. So, overvote yan sa resibo. And then, yung konsehal na siyam ni Ching Plaza ang lumabas doon sa resibo. Now, tiningnan uli nila sa election return for test ballot number 10, ang lumabas, hindi overvote. Hindi na overvote, naging Lau Fortun na plus 12 councilors. So ngayon, Ate Claire, mga kababayan, mapipinpoint natin kung saang punto tayo dinadaya ng makina. Tulad na ng sinabi ko, ang daya nasa loob ng makina. Nasa loob ng makina. In this case, sa Miro machine. Sa sistema ng Miro. So, mapipinpoint mo using this official statement ni John Lee, yung kanyang salaysay, na at ang balota pag pinasok, lalabas yung resibo, tutugma. Pero the moment magbilang ang makina doon, papaguhin niya. So yun yung sa election return. Iba na. So ulitin ko, ang point of inflection ng dayaan, ay hindi sa balota at sa voter receipt. Magtutugma yan. The moment ipasok ang balota at lumabas yung resibo, magtutugma yan, pero pag binilang na ng makina yung boto, iba na ang iboboto niya. Iba na ang bibilangin niya. So, yung election return, that's a cheated document.
based on sa kanyang sinabi, sa official statement ni John Lee, the election return becomes a cheated document. A document that bears a falsity. It's false. So kahit pa i-transmit mo yan sa munisipyo, i-transmit mo yan sa COMELEC server, i-transmit mo yan sa transparency server, tutugma yan. Dahil isa lang ang source nila. Niyari yan sa loob ng makina sa presinto. So, everywhere, kahit saan mo ibato yan mo yan sa munisipyo, ibato mo yan sa COMELEC, ibato mo yan sa transparency server, cheated na yan. Dinaya na yan. So, doon pa sa makina, doon ang daya. It is something na hindi natin nakikita. And that's what people must know. Kasi, there is, ito, mga kababayan, Ate Claire, tinawagan kita, pinakiusapan kita kung pwede i-post kasi nga, ginorgor ako. Tinanggal nila ako sa Facebook 3 months before the elections and 3 months after the elections to make sure I cannot speak. That's how insidious that George Garcia is. Because he wanted to please his boss, si Lisa Marcos. So, nakiusap ka ako kay Ate Claire nga kung pwede ipalabas na hinahunting ng kapulisan at ng COMELEC si John Lee ka following day. Kasi binulgar ko, actually nangyari yun June 6, di ba? Ate Claire, June 6. May 6. May 6 pala, May 6, sorry. Natanggap ko, nangyari yun May 6 ng umaga. Na-report sa akin May 6 ng gabi. Natanggap ko yung document na binigay ko sa iyo, Ate Claire, yung pinapakita natin alas 2 ng umaga ng May 7. Itong mga documents na to. Ito, yan. Natanggap ko yan alas 2 ng umaga on May 7 kasi nung last na nag-usap kami alas 10 ng May 6 ng gabi, ang sabi ko, hindi ako magsasalita kung wala akong evidence na paghahawakan. Dapat may ebidensya akong paghahawakan. Kasi alam ko naman, ang COMELEC, ang sindikato sa COMELEC, ang sindikato ni George Garcia, lilinawin ko yan, is after my head. Hindi nga lang nila ako mapinpoint kung saan nila ako titirahin kasi so far, malinis naman yung mga pinalalabas kong dokumento. It can stop in court. So, natanggap ko yan alas 2 ng umaga ng May 7. Pero hindi galing kay John Lee. Hindi si John Lee ang nagbigay sa akin yan. Iba. Yung mga concerned na hindi si John Lee ang nagbigay sa akin yan, Ate Claire. Ibang tao nagbigay sa akin. Ibang tao. Pinadala 2 a.m. Kapalo ang isa 4 a.m. 4 a.m. Ibig sabihin, hindi natutulog yung mga tao doon because they were so concerned. Takot sila sa nangyari nung na-discover it. Well, they discovered it by chance. So, the following morning, dahil may telephone number dyan, may pangalan, may pirma, kinontak ko si John Lee. At naka-English kasi yan eh. So, I translated it back in Cebuano because Butuan is Cebuano and I speak Cebuano. So, nagbisaya kami. Para klaro. And pinandindigan niya yan. So, that's when, nung pumunta na ako dun sa COMELEC, nung sinigawan ko si George Garcia at hinamon ko na bumaba ka dyan, nandito na ako sa harapan mo, sa bakuran mo, sinugod na kita, bumaba ka dyan, huwag kang magbakla-bakla. Sinabi ko na yan. Nulgar ko na yan. You see, Ate Claire, mga kababayan, pinapakita ko sa inyo na hindi ako takot sumugod sa lugar ng mga demonyo. Sinugod. Buti na lang, kasama ko si General Rio, kasama ko si General Romeo Poquis, si Captain Ray Valeros. Yung People's Initiative, at least may backup ako. Pero, kahit naman ko ako lang mag-isa, pupuntahan ko pa rin, susugurin ko pa rin. Kaso nga lang, wala akong sound system. Sila may sound system. Napantala ko na. Actually, Ate Claire, nung nagsimula ako magsalita, ang mga pulis ang unang nakita kong nakinig. May mga pulis dun eh. Ang mga pulis ang unang nakita kong nakinig. Tapos may fair sa harap ng COMELEC noon, may fair. Tapos nakita ko na din yung mga tindera, nakaharap na sa akin. Kasi nasa likod kami nila eh. Nakaharap na at nakikinig. Tapos sa dulo, may mga foreigner. Sa kabilang side naman, may mga foreigner na nagwe-wave, nagta-thumbs up. Kaya nag-English na naman ako dyan. Tapos sabi nga ng kaibigan ko, attorney, ay, sandali. Ayan, 469,000 views na yan ngayon, Attorney Glenn, at saka maraming share na rin, ano? Ayan, kapopost lang natin yan. So talagang, ayan nga, talagang matapang mong inilahat. Sa mga nag-post ito, maraming salamat. Sabi nga ng kaibigan ko, Ate Claire, attorney, kung nakita mo lang, pati ang mga kabayo sa kalesa nakikinig sa iyo.
Pati daw yung mga kabayo. Di ba? Pati mga... Ate Claire, sa Roma yan eh. May mga maraming turista dyan eh. Yun nga, may marami ako nakita. They were, hindi nila naintindihan because I was speaking in English, but they were, nagta-thumbs up sila. So, English. Tapos pumalakpak yung iba, tapos nagbibideo sila. So ngayon, sabi ng kaibigan ko, attorney, pati yung mga kabayo sa kalesa nakikinig sa'yo. In other words, anyway, I do attend that day because, di ba ang opening statement ko, George Garcia, ilang milyong Pilipino ang dadayain mo sa darating na halalan ngayong Lunes. Di ba? That's as categorical allegation as it can be. Pero anong ginawa ni George Garcia, mga kababayan? Kinasmon ba ako? Hindi. Bumahag George Garcia. George Garcia! Ilang Pilipino ang dadayain nyo ngayong darating na halalan sa Lunes? 1 milyon. I accuse you publicly and categorically. Ayan. Bumaba ka dyan. Tingnan natin kung kaya mong harapin ang ebidensyang nakalap ko sa 15 taon na kinalaban ko kayo. Ang dayaan. Yan. Okay. Pinakita lang natin, brother. Okay, go ahead. Going back. That's actually 10 minutes and 50 seconds. 10 minutes. Yung kay General Romeo po, yung first part lang yun. So, pinapakita ko sa buong sambayan ng Pilipino na wala akong takot. Sugurin sa bakuran mismo ng COMELEC, hamunin yung kanilang, actually yung 7 eh. Yung chairman at yung 6 na commission, sinabi ko, bumaba kayo lahat dito. Sagutin nyo ako. And then ito, balik tayo kay John Lee. The following day, May 7, May 8, nandun na ang kapulisan at ang COMELEC sa kanyang bahay, pinaghahanap na si John Lee na parang wanted. Nag-issue pala ang COMELEC ng show cause order, mga kababayan. Pinapasagot siya. So nag-issue siya ng show cause order. So kawawa naman si John Lee, hindi naman siya sanay sa ganyan. So nahirapan akong kontakin. Pero nakontak ko, sabi ko, tulungan kitang sumagot. At huwag kang mata. Yeah, at kapag ganyan ba, magtanong lang ako, no? Tama ba yung ginawa ng COMELEC na mag-issue ng show cause order instead of solusyonan yung problemang idinadaig niya? Good point. Sa halip na i-recall yung mga CF cards or memory cards or whatever they call it now, sa halip na i-recall yung lahat sa Butuan City, i-forensic investigation, palitan, i-forensic investigation, ay yung witness na tuloy ang dinidiin ng COMELEC. Nakita niyo, mga kababayan? Ang inisyuhan ng show cause order, yung innocenting witness, hindi yung mga electoral boards, o ako ang COMELEC, suhan ko ng show cause order, yung electoral boards, anong nangyari dyan? Ibalik niyo yan dito. Imbestigahan natin yan. Palitan namin yan ng bago. At ipakita natin sa publiko na walang magic dyan. But that's exactly not what the COMELEC is doing. Ang diniin ay yung testigo. So imagine mo, mantakin mo, para si John Lee na wanted na pinaghahanap ng mga pulis at ng COMELEC. And then, pumunta pa raw, ay hindi raw kasi definite naman yung sinabi sa akin. Pumunta mga pulis at ang COMELEC doon sa bahay ni Ching Plaza, nag-aabang din doon sa kanya. Imagine. Para magpaliwanag din. Hindi, hinahanap nila doon si John Lee. Hindi lang doon sa bahay ni John Lee, doon sa bahay ni Mayor Ching Plaza. Hinahanap din nila. So then, the following day, May 8, alam nyo, si John Lee pumunta mismo sa COMELEC at hinanap yung show cause order. Okay. Si John Lee na, I think he was encouraged na sinabi ko naman sa kanya, tutulungan kita. Yayariin natin ang COMELEC dyan. Sasagutin natin yan. In fairness, hindi ito bigay sa akin ng dokumento. Somebody else na concerned talaga. Alas 2 ng umaga, alas 4 ng umaga. That's in my email. Makikita nyo naman. So, siguro na-embolden siya, pumunta siya doon sa COMELEC at hinanap ang show cause order. At ito ang sinagot ng local, ni-recall ng National Office ang show cause order. Siguro, Ate Claire, natakot sila dahil pinost mo the day before na pinaghahabol nila si John Lee. Yeah, binunyag natin yun eh. Kaya napaka-effective nitong ating platform, no? Kasi natatakot yung mga but I believe that this platform is very effective. Nakita nila na binulgar na natin, na pinaghabol nila
si John Lee na parang kriminal. When in fact, he was only telling the truth. So nung pumunta si John Lee the following day, kahapon, hiningi yung show cause order. Ang sabi ng local COMELEC, ni-recall ng office sa Manila. So wala na siyang show cause order ngayon. Natakot, mga palangga. Good. Natakot. Hindi, ang tingin ko rin, ayaw ni George Garcia na pag-usapan yung dayaan. Kasi nga, takot siya na siya ang siya ang sisisihin ni Lisa Marcos kapag hindi successful yung kanilang cheating operation. Tulad nito, Ate Claire, mga kababayan, nakita ninyo yung YouTube video ko, yung 1 hour and 47 minutes? About dayaan. 1 hour and 47 minutes. Nandun lahat ng ebidensya na diniscuss ko. Then ngayon, si Jimmy, nakita niya sa kanyang Facebook kasi shinare niya yung link. Nakalagay, we flag this post because it contains false information. Yung video daw, we flag this post and we are putting it notice dahil it contains false information. According to our independent fact checkers, it contains false information. Ang point number 1 ko is, which part is false? Alin ang false dyan? Okay? Sinong fact checker? Hindi pinangalanan. Ito mga kababayan, tingnan niyo yung insidious machination ng COMELEC. Hindi pinangalanan kung sino yung independent fact checker para ma-trace ko. Kasi I'm willing to challenge them. Patunayan nyo na false yan. Because hindi false yan as far as I'm concerned. In fact, kung false ang pinagsasabi ko, kinasuhan na ako. The fact is, si Smartmatic, hindi ako kinasuhan ng defamation. When in fact, ang mga pinagsasabi ko is very defamatory to them. If it's not true. For 15 years, mga kababayan, I fought Smartmatic in and out of the halls of the Senate, in the Supreme Court, in the COMELEC, hindi ako kinasuhan. Out in the streets. 15 years yan. Ilang defamatory imputations ang pinagsasabi ko, hindi ako kinasuhan. Dahil alam nila, good motives and truth is a defense. Ito, si COMELEC, kinasuhan din ba ako? Hindi. Gusto akong ipakulong ng Brillantes. Ay, namatay siya. Nakalimot ng paghinga. Dahil sa kakahabol sa akin na COVID. You see, mga kababayan, may direct causal relationship yung kanyang cause of death sa paghahabol niya sa akin kasi katatapos lang yun ng lockdown, lumabas siya, nakipag-meeting sa mga komisyoner para idiin na pirmahan yung resolution na kasuhan ako. Ayaw na mga komisyoner ng COMELEC. That's the truth. Ayaw na mga komisyoner na pumirma doon sa resolution ni Brillantes. Pero ginigiit ni Brillantes, kasuhan nyo na si Glenn Chong. Ayaw nga ng mga commissioners ng COMELEC, ni Abbas yun. Yes, si Abbas yun. Ayaw nilang pumirma. Ayaw nila akong kasuhan. Hinabol, pinilit ni Brillantes. Ayun, nagka-COVID. Dead bull. So may direct causal relationship. May direct causal relationship yung kanyang cause of death sa kanyang paghahabol sa akin to falsely accuse me.